Okay, magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Galacia. At ito po ay halos malapit na tayong matapos sa ating pong long journey dito sa Book of Galatians ng ating pong series pinamagatan nating The Gospel of True Freedom. At this is our 30th part ng ating pong pag-aaral sa aklat na sinulat na ito ni Pablo. Nais ko pong aniyahan kayo sa Galatians chapter 6 verses 7 to 9. Basahin po natin sa Tagalog na salin, Galatia kapitulo 6 talatang 6 hanggang talatang 5 hanggang talatang 7 hanggang talatang 9. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Sapagkat ang nag-ahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Subalit, ang naghahasik sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Ito ang salita ng Panginoon. Sa gitna po ng kaliwat kanang mga kontrobersiya na hinaharap ng ating pong bansa sa politika at maging sa mga natural calamities na tumatama sa ating pong bayan, meron pong isang Pilipino na nagbibigay ng inspirasyon sa atin, lalo na sa mga mahihilig sa sports. Yan ay walang iba kundi si Alex Ayala. Siya ay gumawa na ng kasaysayan sa ating pong bansa sapagkat siya ang kauna-unahang Pilipino na tumapak sa mga prestigious tournament sa pangdaigdigang torneo pagdating sa tinatawag nating tennis. At katulad yan ng Wimbledon, US Open, Australian Open, at marami pang iba. Alam nyo, kung meron akong hinahangaan kay Alex Ayala, yung kanyang persistency. Napaka-persistent niya. Pagka na-disqualify siya sa isang tournament, bibilang ka lang ng ilang araw, nasa ibang tournament na naman siya. Pagka na-disqualify siya, bibilang ka na naman ng ilang araw lang, ando na naman siya sa ibang tournament. Talagang hindi siya tumitigil. At itong nakaraang buwan lamang, itong month na ito, I think the first part of month of June ay nakuha niya yung kampyonato ng Lexus Birmingham Open. Of course, kagabi, inaabangan ng karamihan kasi pumasok na siya sa semifinal, kaya lang natalo siya. No? Pero aasahan nyo, sumunod na mga araw, kasama na naman yan sa ibang mga tournament. Hindi siya tumitigil. Persistent talaga ang babaeng ito, kaya siya ay kahanga-hanga. Alam nyo, yung salitang persistency ay napakahalaga. May nagsabi nga, nothing in the world can take place of persistence. It is omnipotent. No, huwag nating i-misinterpret yung salitang omnipotent. Alam mo natin, kapag ginagamit ang salitang omnipotent, sa Diyos lang yon. Sa pagiging makapangyarihan niya. Pero yung pagdating daw sa mga pagharap sa mga challenges ng buhay, among other traits or attributes na pwedeng meron tayo, mas makapangyarihan daw yung salitang persistency, o yung pagtsatsaga, o hindi tumitigil, o pagpapatuloy. Yan ang ibig sabihin yan sa Tagalog. On that note, brethren, I believe that we as Christians, both individually and collectively as a church, have a greater reason to persevere in doing what is right and what is pleasing in the sight of God. Yung ating motivation ay mag-extend beyond the welfare of our country or of the world. Diba? Yung motivation ng mga athlete natin, siyempre, yung kanilang pwedeng iambag pagdating sa karangalan sa isang bayan na kanilang kinakatawan. Tayo po, sa paggawa natin ng mabuti, hindi lang natin iniisip
ito yung ambag natin sa mundo. Kundi, ito ang magbibigay luwalhati sa Diyos. Sapagat anumang bagay na gagawin nating tama bilang Kristiyano, na nagbibigay luwalhati sa Kanya, ay merong halagang pangwalang hanggan. Merong eternal value. Now, binanggit ko po, itong nakaraan na noong dumating na si Pablo sa chapter 5, verse 16, no? Hanggang sa matatapos na ang kanya pong sulat na ito, nag-focus na si Paul doon sa mga practical aspect ng Christian life. Bagamat sinusundot pa rin niya pat konti-konti yung mga Judaizers na gumagawa ng ligalig sa iglesia, mga iglesia doon sa Galatia. In this section, inaddress niya yung mga bagay na kung paano daw dapat tayo nakikipag-relate sa ating kapwa mananampalataya sa iglesia. Dito sa chapter 6, sinabi niya, kapag mayroong isang kapatid na nahulog sa kasalanan, ang ating tungkulin ay papanumbalikin siya sa espiritu ng kahinahunan. Kung mayroong kapatid na mayroong mga dinadalang kabigatan, ang ating tungkulin ay makipasan sa kanya. Tulungan siya, iabot ang ating mga kamay sa kanya kung meron tayong maibibigay na tulong para gumaang ang kanyang pakiramdam. Sinabi rin niya na dapat nating labanan yung tinatawag na masyadong pagpapahalaga sa sariling kapakanan. No? Sa loob ng ating pong samahan, alisin natin ang anumang mga hadlang para masira yung tinatawag na sweet fellowship. Ano ba yung sumisira? Conceit, mataas na pagtingin sa sarili. Comparison, masyado mong tinitingnan yung sarili mo at kinukumpara sa iba. Complacency, ito yung pagpapabaya sa mga tungkulin mo. Noong nakaraang linggo, ay pinag-usapan naman natin ang isa pang napakahalagang bagay na tagubili ni Pablo. At ito pong tagubili ni Pablo na to, sabi ko nga sa inyo, medyo hindi ako masyadong komportableng i-preach dahil parang self-serving. Dahil sabi ni Pablo, huwag ninyong pabayaan yung mga nagtuturo sa inyo. Suportahan ninyo, no? Generously. I-share ninyo lahat ng magagandang bagay sa mga nagpapagal na nagtuturo ng salita ng Diyos sa inyo. Yun ang sinabi niya. Ngayon, lahat ng ginagawa nating tama, lahat ng ginagawa nating mabuti, darating din talaga sa punto minsan na parang nagsasawa tayo dahil tayo ay nasa fallen humanity pa rin. 'Di ba? Minsan, pag may ginagawa kang mabuti sa isang tao, tapos yung ginagawan mo ng mabuti, parang walang response na maganda, no? Parang instead na naging mapagpasalamatin siya, parang nakita mo na lalo pa siyang naging hindi lumago sa kanyang katangian. Di ba parang nagsasawa ka? O halimbawa, nangangaral ka ng salita ng Diyos sa isang lugar, pero wala kang nakikitang bunga. Di ba darating din yung point na parang sasabihin mo, naku, ayoko nang gawin ang lahat ng ito. Dito, binigyang klaro ni Pablo sa atin na anumang pagpapagal na ginagawa natin, maaaring darating sa panahon na hindi na ito napapansin ng iba, pero hindi kailanman ito nakakalimutan ng Diyos. At ang prinsipyo ay simple lang, pero profound. Sabi niya, anumang inyong itinanim, siya ninyong aanihin. Kaya mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag na magpagal, maging persistent, maging persevering sa paggawa ng mabuti. Because God, in His perfect time, will reward the faithful obedience na atin pong ipinakita. At ang mensahe na gusto kong bigyang diin, ngayon pong umagang ito ay sa ganitong salita. Every good deed sown in the faith is seen by God and will be rewarded in His appointed time. Let me underscore. Every good deed sown in faith is seen by God and will be rewarded in His appointed time. I have 3 headings. First, let's look at the principle to remember. Number 2, the propensity to resist. And number 3, the promise to receive. First, the principle to remember. Verses 7 to 8 again. Do not be deceived.
God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So dito, ibinigay ni Pablo sa atin ang isang universal principle o universal law. Yung principle of sowing and reaping. Magtanim ka, may aanihin ka. Yan pong prinsipyo yan ay universal. Pero siyempre, mas applicable o mas evident yan sa mga magsasaka, sa mga nagtatanim. Ang sino mang mga magsasaka na naghahasik na mga binhi, sila ay umaasa na mayroong aanihin pagkatapos ng ilang panahon. Pero, sasabihin natin na hindi pwedeng paghiwalayin yung aksyon sa consequence. Hindi ka pwedeng mag-isip ng magandang ani kung wala ka namang ginagawang maganda. No? At hindi ka rin pwedeng mag-isip na may magandang ani kung ang ginagawa mo naman ay kontra sa doon sa mga bagay na tama na dapat mong gawin. Ang isang tao na naghahasik o ang isang magsasaka na naghahasik ng binhi ng mais ay hindi siya mag-i-expect na mag-aani siya ng trigo. The harvest always corresponds to the seed that was planted. And this principle is also true in the way we live our lives. Yeah, madalas na sinasabi natin, o narinig na ninyo siguro, yung ganitong klase ng saying, sow a thought and you will reap an action. Sow an action and you will reap a habit. Sow a habit and you will reap a destiny or a character, and you sow a character, you will reap a destiny. The point is, our choices today shape the outcomes of tomorrow. Yan po yung universal principle. Ngayon, ang ginawa ni Pablo, in-apply niya yan sa larangang espiritual. Ang sino mang nagtatanim sa laman din aani ng kasiraan. Ang sino mang nagtatanim sa espiritu, mula sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, dalawang bagay. Tingnan natin. First, tinawag ko itong a loss-producing sowing. So as we have explained several times, yung salitang flesh, yung salitang laman, pag ginagamit ni Pablo yung salitang laman, hindi yan tumutukoy sa katawan. No? Kundi ito'y tumutukoy sa sinful disposition, sinful inclination, yung killing ng ating pagkatao sa kasalanan. No? Bago tayo nakakilala kay Kristo, meron na talagang pagkiling tayo sa kasalanan. Pero alam natin minsan na yung nagagawa natin mali, pero walang masyadong struggle doon. Kasi parang sumusunod ka lang doon sa gusto mo rin naman. Pero nung tayo naging mananampalataya, may malaking pagbabago. Sapagkat nananahan na sa atin ang Espiritu Santo. At dahil sa siya ay nananahan na, nagre-resulta ito sa isang matinding pakikibaka sa loob ng ating pagkatao. May conflict na. The believer now has a new desire to please God and to do His will. Yet, he still feels the pull of the sinful inclination that remain within him. Meron pa rin. Diba? Totoo yan sa ating mga sarili. Ngayon, sabi ni Pablo rito, huwag kayong padaya. No? Yan ang kanyang warning. Huwag ninyong isipin na dahil ligtas na kayo sa biyaya, pwede na ninyong tratuhin ang kasalanan na magaang. You should not treat sin lightly. A life characterized by sowing to the flesh reveals not the fruit of salvation, but the pattern of an unregenerate life. Kaya, sasabihin mo, ay, tika, Christian naman ako, ligtas na ako. So, okay lang na, di ba? Makagawa ng mga bagay na kasalanan at hindi naman na mawawala ang kaligtasan ito.
Huwag nawang padaya, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat ang sino mang may ganyang pag-iisip, ay hindi yan pag-iisip ng isang taong ipinanganak na muli. Hindi yan ang pag-iisip ng isang taong pinananahanan ng Espiritu Santo. Pag-iisip yan ng mga wala pa kay Kristo. Kaya huwag kayong padaya. Those who persist in living according to the flesh demonstrate that they do not belong to Christ. And at the end, such a life will reap destruction. Moreover, as we have emphasized, yung ating iniisip at yung ating ginagawa, meron laging itong kaugnayan sa resulta ng mga pangyayari sa buhay natin. Maging yung mga kasalanan na hindi naman scandalous. Di ba? May mga kasalanan na talagang sabihin na natin, skandalo talaga ang dinala kasi kitang-kita, nalaman ng marami. Pero may mga kasalanan na hindi scandalous. Pero kasalanan pa rin. Maaring nasa utak mo lang. Maaring nandito sa puso mo lang. No? Pero, ini-entertain mo. Dahil ini-entertain mo, sabi, ikaw rin ay nagtatanim sa laman. Maganda yung paliwanag ni John Stott sa kanyang commentary at nais kong i-quote yan. Sabi niya, every time we allow our minds to harbor resentment, nurse a grievance, entertain impure thought, or indulge in self-pity, we are sowing to the flesh. Likewise, every time we keep company with those whose influence we know is spiritually harmful, every time we remain in bed when we should be rising to pray, every time we expose ourselves to pornographic material, or every time we place ourselves in situations that stretch and weaken our self-control, we are repeatedly sowing to the flesh. Yan. Ang sinasabi sa atin ni Pablo, no? Yung malalaki, maliliit, at mga pribadong ginagawa natin na maaaring hindi kalugod-lugod sa Diyos ay pagtatanim ng mga bagay sa laman na eventually ito ay makasasama sa iyo. Hindi makakabuti sa iyo. Mag-aani ka ng kasiraan. Loss-producing sowing. Secondly, life-producing sowing. What does it mean to sow in the Spirit that leads to reaping eternal life? Ano kaya ibig sabihin ni Paul nun? Pag ang isang tao daw, kapag siya ay nagtanim sa Espiritu aani siya ng buhay na walang hanggan. Ibig bang sabihin ni Pablo, meron tayong ambag para sa kaligtasan natin? Ibig bang sabihin ni Pablo, meron tayong contribution para ang kaligtasan natin ay maging buo? Yun ba yun? Tandaan natin mga kapatid, ang buhay na walang hanggan para sa mga mananampalataya, mula sa simula hanggang katapusan ay kaloob lang ng Diyos. Wala tayong ambag. Wala tayong kontribusyon sa bagay na yon. Rather, nung sinabi ni Pablo rito na to sow in the Spirit, it means to devote ourselves to those things that nourish and strengthen our spiritual life. It is to live for God's pleasure and to cultivate spiritual fruit in our daily walk. Ang ibig sabihin mga kapatid, practically speaking, sa gitna ng iyong mga kaabalahan, dapat may panahon ka na manalangin at magbulay ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kinakailangan mong i-exercise yung self-control sa utak mo. Tanggihan mo na i-entertain yung mga bitterness o sinful imagination.
Bantayan mo ang iyong bibig mula sa pagsasalita ng mga hindi matuwid laban sa iba. Ibig sabihin, iwasan mo na makisama sa mga taong magdadala sa iyo sa espiritual na pagkumpormiso at magpapahina ng iyong katangiang Kristiyano. Yan ang ibig sabihin nun. Ibig din sabihin, kung ilalagay natin yan sa usaping mag-asawa, kayong mag-asawa, pareho kayong Kristiyano, you should labor together to build a strong and faithful marriage rather than allowing it to be weakened by neglect. You should work together to strengthen your relationship as Christian couple. That is sowing in the Spirit. It means faithfully training your children in the ways of the Lord. As a Christian family, it means extending our hands to help those in need. That is a Christian church, helping other people. Para tayo ay makapagtanim sa Espiritu, huwag nating pabayaan ang Lord's Day worship. Tulad ng ginagawa ng iba. Marami pa akong pwedeng sabihin. Marami pa tayong examples na pwedeng banggitin. Pero ang punto, yung pagsuso to the Spirit, yung pagtatanim sa Espiritu, we are given a greater assurance that eternal life is truly yours. Kapag nagtatanim ka sa Espiritu, lalong tumitibay eh. Yung iyong katiyakan, taglay ko nga ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na hindi mo pinagtrabahuan. Yung buhay na walang hanggan na hindi mo pinagpagalan. Sapagkat ang buhay na walang hanggan na ito, ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, at ang bunga nito ay kaligtasan mo. So, ano bang ibig sabihin nun? Na pagka nagtatanim ka ng, sa Espiritu, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ibig lang sabihin, dahil ang Holy Spirit ang kumikilos sa isang tao para maintindihan niya ang kaligtasan, no? Di, habang nagtatanim siya sa Espiritu, lalong nagiging clear sa kanya yung kaligtasan, lalong napatitibay at nagbibigay ng katiyakan para sa kanya na totoo nga na ako'y ligtas at meron akong buhay na walang hanggan at pag-asa kay Kristo Jesus. So that's number 1. The principle to remember. Number 2, the propensity to resist. Verse 9a. And let us not grow weary of doing good. Dalawang bagay. First of all, keep serving good for others. That's number 1. Keep serving good for others. Huwag kayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, keep serving good for others. Alam nyo, ang implikasyon kasi niyan, may mga panahon na nagsasawa rin tayo. Binanggit ko na nga kanina yan eh. Nadi-discourage din tayo eh, na magpatuloy sa mga ginagawa nating mabuti. No? Bakit? Kasi ang totoo, ang natural natin bilang mga makasalanan, gusto natin comfort. Gusto natin mga bagay na masaya. Mga bagay na maginhawa. Mga bagay na meron tayong personal enjoyment. We often desire immediate and visible result for every act of kindness or obedience we perform. Tama ba? Pag may ginawa kang mabuti, gusto mo, meron kaagad kapalit na maganda. Pag walang nangyayaring maganda, pag walang resulta na parang klaro doon sa inaasahan mo, ang tukso, sumuko ka. No? So we continue to share the gospel to our unbelieving loved ones. Nagpe-pray ka lagi, Lord, sana maligtas yung aking mahal sa buhay. Sana yung mga sinisharan ko makakilala kay Kristo. Pero hanggang ngayon, wala pa ring sign na sila nga ay talaga nakakakilala na sa Panginoon. Darating yun din yung time na parang nagsasawa ka na.
parang wala ng pag-asa. No? O maaari rin naman, merong mga ini-encourage ka na lumago sa kanilang paglilingkod at karakter. Pero wala ka nakikitang improvement. No? O ini-extend mo yung tulong mo doon sa nangangailangan, pero wala ka nakikitang gratitude. Hindi marunong magpasalamat. No? And slowly, discouragement begins to set in. And we are tempted to stop doing good altogether. Sabi ni Paul, let us not grow weary in doing good. Keep serving good for others. Secondly, keep shaping good within ourselves. Keep shaping good within ourselves. Now, perhaps you are concerned with your spiritual growth. No, nagpupunyagi ka na maging consistent sa prayer life mo. Pinipilit mo na yung Lord's Day, talagang ma-honor mo. Diba? Sinisik mo na idisiplina ang iyong bibig para hindi ito makapagsalita ng mga bagay na hindi tama at makasasakit. Yet at times, you feel, parang nahihirapan ako lagi. Parang walang progress. No? So parang gusto mo nang sumuko. Pero ang sabi ni Pablo, let us not grow weary in doing good. Do not give up on shaping yourself for your own good. Keep on fighting. Seek help from others kung kinakailangan. Kung kinakailangan humingi ng tulong sa iba para lalong mapasigla ang paghuhubog mo ng iyong katangiang Kristiyano, gawin mo. Huwag mong pairalin ang pride at sasabihin mo, kaya ko to sa sarili ko. Huwag mong i-abandon yung mga means of grace tulad ng prayer life mo, yung meditation. Huwag mong sukatin ang progress mo batay sa iyong nararamdaman. Ang Diyos ang tumitimbang ng puso. Alam niya ang ating mga hangarin. Alam niya rin ang ating mga struggle. At kung alam ng Diyos ang lahat ng yan, pagkakatiwala mo sa Kanya. Anong sabi ng Psalms 37:4? Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. The principle to remember, the propensity to resist. Number 3, the promise to receive. Verse 9b, for in due season we will reap if we do not give up. So isang bagay lang ang gusto kong sabihin patungkol dyan. The reward is certain, the harvest is sure for those who persevere. Again, gumamit uli si Pablo rito ng tinatawag na imagery o imagery ng farming. Kasi sa lahat siguro ng mga tao na nagtatrabaho, ang mga magsasaka ang nakauunawa ng kahulugan ng perseverance. 'Di ba? Walang sino mang magsasaka na nagtanim ngayon, mag-e-expect bukas meron na siyang aanihin. 'Di ba? Alam nila 'yan. Alam na mga magsasaka 'yan. At siguro yung iba sa inyo rito ay naging magsasaka. Yung aking bayaw, si Kuya Ariel, ay isang magsasaka. Alam niya 'yan. 'Di ba? Walang sino mang nag-iisip na nagtanim siya ngayon, bukas meron na siyang nakikitang bunga ng kanyang pinagpagalan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagbubungkal ng lupa, pagdidilig ng tubig, paglalagay ng mga fertilizer o pataba, pagkiklear, no, paglilinis para tanggalin ng mga dawag, maghihintay siya ng may pagtsatsaga sa araw ng anihan. Pero wala pa rin siyang absolute guarantee na makakaani nga siya. Bakit? Hindi niya kontrolado yung weather eh. Baka biglang umulan ng napakalakas at bumaha at sirain lahat ng kanyang crop. O baka naman magkaroon ng matinding El Nino. Yan ang sabi, magkakaroon doon ng El Nino ngayon. Na matutuyot ang mga halaman.
Pero ang pangako ng Diyos sa atin ay higit na garantisado kesa sa anumang inaasahan ng isang matapat na magsasaka na meron siyang aanihin. Bakit? Sapagat ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili at tapat sa kanyang pangako na anumang ating ginawang may pagtsatsaga at may pagpapagal para sa kanyang kaluwalhatian ay may gantimpala. Merong ani na aasahan. This is one of the great truths of the biblical doctrine of perseverance. If we are to receive the promised reward, we must persevere to the very end without growing weary in doing good. Na madalas natin naririnig yung salitang once saved, always saved. Narinig nyo na ba yan? No, hindi natin masyadong ginagamit dito yan. Hindi ko sinasabi na mali yan. No? Ang sinasabi ko, kaya natin hindi ginagamit masyado yung salitang once saved, always saved, dahil inaabuso yan ng marami. Ligtas na naman ako eh. Di ba? Kahit na mabuhay ako, kahit anong gusto ko, kahit katulad ng Diablo ang pamumuhay ko, ligtas na ako. Kaya we don't use the word once saved, always saved. Because that phrase was abused in history. Actually, it has nothing wrong with theology of that phrase. But when it comes to history, when it is applied, people are abusing those terms, brethren. Pero ito ang mas tama sa palagay ko, no? Yung salitang, once saved, always serve. Once saved, always serve. Once saved, always serving. And those who persevere in doing good will reap a glorious harvest. And that harvest may come during our lifetime, or it may come at the return of Christ. But one thing is sure, the harvest will come. The harvest will come. At ito isang bagay na ilagay natin sa ating mga kokote, mga kapatid. Merong araw ng pag-ani sa lahat ng ginagawa natin. Makakalimutan ng tao ang mga nagawa natin, pero hindi nakakalimutan ng Diyos. Because there will be a time of harvest. Minsan yung harvest, makikita natin in our lifetime, o maari hindi, maari sa pagdating na ng Panginoon. Pero ako nabasa doon sa commentary ni Philip Ryken sa Book of Galatians na medyo nakakuha ng atensyon sa akin. Kinuwento niya ang isang remarkable story patungkol sa isang lalaki na ang pangalan ay si Luke Short. Luke Short. Sa edad niyang 103 years old, no, itong si Luke Short, habang siya ay nakaupo sa kanyang bakuran, bigla niyang naalala ang isang sermon na narinig niya na maraming taon na nakakaraan. Ito ay sermon ng isang Puritan preacher na ang pangalan ay si John Flavel. No, napakagaling na writer yan si John Flavel. No? Siya yung sumulat ng maraming libro patungkol sa providence. No? John Flavel. Ang iba ang basa ay Flavel, pero ang tamang bigkas ay Flavel. Now, nung araw na yon, nabigla niyang naalala habang siya ay nakaupo, sa edad niyang 103 years old, agad siyang humingi ng patawad sa Diyos, nagsisi ng kanyang kasalanan, at ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nanampalataya siya sa ginawa ni Kristo. Alam niyo, pagkatapos noon ay nabuhay pa siya ng 3 pang taon. So, ibig sabihin, 103 years old, namatay siya 106 years old. So, yung 3 taon ay nagamit pa niya para maglingkod sa Panginoon sa isang church na malapit sa kanilang lugar. Ang isa sa mga remarkable o extraordinary sa kwentong yan ay ito. Alam niyo ba na yung sermon na naalala niya ay sermon na naalala niya 85 years ago. Ibig sabihin, noong bata pa siya. 85 years ago, nakarinig siya ng sermon ni John Flavel. Pero hindi niya ito iniisip, binabaliwala niya. At naalala niya
Pagkatapos ng maraming taon, ang edad niya 103 years old na siya. At doon siya nanampalataya. Ay biglang sabihin, ang salita ng Diyos na kanyang na inihasik sa kanya ng isang lingkod ng Diyos na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. At the appointed time, the seed had been sown, bore fruit. That's the point. Keep doing what is right. No? Keep worshiping while you have the opportunity to do it. Keep praying and sharing the gospel with your loved ones. Don't give up. Praying for your loved ones na unsaved. Keep exercising your gifts for the good of the church. Keep fighting sin. Keep helping those in need. Keep teaching the children in Sunday school. Keep serving Christ faithfully. Maaaring wala tayong makita kagad na resulta. No? And you may wonder kung yung pagpapagal mo, may na-accomplish nga ba talaga? Pero God has appointed a harvest time. God has appointed a harvest time. Sa kanyang sakdal na karunungan at sa kanyang tamang oras, aanihin ng sinuman ang kanyang itinanim na tama kung hindi siya susuko. Kung hindi ka pa mananampalataya, na naririto ngayon, na nakikinig sa akin, huwag ka nang mag-delay. Huwag mo nang iantala pa. May araw ng anihan. At sino mang nasa labas ni Kristo ay hindi mag-aani ng buhay na walang hanggan, kundi ng kapahamakan. Ibig sabihin, ngayon pa lang tumakbo ka na. Patungo kay Kristo. Habang may panahon pa, magsisi, magtiwala sa Kanya para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Yung kwento ni Luke Short, para lang sa kanya yon, no? Pero hindi lahat nangyayari na nakapakinig ng ebanghelyo pagkatapos binaliwala, bigla niyang naalala ito pagkatapos ng ilang panahon. Hindi nangyayari yan. Karamihan, maaring namamatay na siya, hindi pa rin siya nagsisisi. So, wag nating patagalin. Baka dumating yung time, wala ka ng pagkakataon pa. Sa pagtatapos, gusto ko lang basahin ng dalawang bahagi ng banal na kasulatan na dito ako magtatapos. Una, James chapter 5, verses 7 to 8. Basahin natin. Kaya, maging matyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa, na siya'y nagtitiis para dito hanggang sa ito ay tumanggap ng una at ng huling ulan. Maging matyaga rin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Basahin din natin ang Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Tayo po'y manalangin.